tayo magsabat bukas. Eh, nag-isip, tawag ako ng tawag kay Ate Miss. Hindi mo nasagot ng phone. Tawag sila hindi. Mag-silent, pagsa-silent mag-isa. Ayun, sabi ko, saan ba tayo? Wala namang ano. Di ba lang, meron tayo ibang activities. Kaya, sa hapong ito ay atin pong naalala yung tulad na ibinahagi niyo po na ang tinatalay, ayun palang pagkabigkis sa iglesia ay dahil sa katotohanan. At yung tinatalian sa lupa, ang nagtatali nun ay yung kautusan ng Diyos. Tama naman yun kasi naalala ko yung during Reformation, tayo ay ginagamit na sa atin, laban sa atin ang mga talatang yan, na tayo mga lumabas sa iglesia, tayo daw yung mga ipa, tayo daw yung mga pansirang damo. Di ba? Naalala niyo po yun? Ganun ang mga bintang sa atin, na tayo daw ay mga pansirang damo. Kaya ang tinalian daw sa lupa, nakatali din sa langit, kinalagan sa lupa, kinalagan din sa langit. Kaya yung kanilang katwiran na ganyan. Katwiran dati natin yung sa posisyon na hindi tayo naniwala, may kinalagan sa Oo. ngayon, gagamitin nila. Ginamit nila sa atin yung ganyan, pagkalag nila. Kinalagan daw tayo nila ng kinalagan din tayo sa langit. Yun ang mensahe nila. Dahil hindi tayo nagpasailalim sa gusto ng uwak na agila. Doktrina nilang hindi katotohanan ay sa mga prodigal sons and daughters. Ang sabi nila, lalo ng mga taga-Aurora, wala daw namang mensahe daw ng prodigal, yung ibong mandaragit, wala naman daw binaliwala, walang pundasyon ng prophetic ang nilalabanan. Pero ang punto doon, hindi naman totoo kasi yung mensahe. Sa kanila, nagpapatibay sa kanila daw. Ha? Ang labanan niyan doon sa Revelation 7, prophetic pag-aaral prophetic 7, saka 18. Oo. Kaya, ang diyan ay walang yung pundasyon, with and tears, walang sandil. Hindi naman daw yung sandilo. Sabi ko, ay hindi, malaking problema dyan kasi yung doktrina mo ngayon ay gusto mong ipatanggap sa amin na hindi naman pumasa at yan ay hindi totoo. At diyan namang tapos na rin pati ang mensahe na yan. Bakit yan ay ipipilit ngayon? Samantalang ano bang kinalaman pa niyan ngayon? Sabi na nakaka-inspire daw. Nakaka-inspire. Dapat noon pa yan. Paano ka ma-expired na yan? Mula 1984 natapos 2003, 21 years. Tapos ngayon mo sabihin inspired, paano kaya? Ano naman yan? Ay nako. Sa lagay mo bro, nakaka-inspired daw ang Revelation, ang Isaiah 46. Oo. Pero expired na kasi yan. Ano talaga pang-inspire? Expired na kasi ang 1994, ang Revelation 18 at Revelation 7:1-4. Yan. Kalimutan ko. Yan. Kaya nakakatawa. Inspired ba? Hindi pala inspired. Nakakatawa talaga ang mensaheng iyan. Pero para sa atin, para sa akin ay nang dahil sa controversial ang mensahe na yan, ay kami po ay lalong sa aming pagsusuri, pagsasaliksik, ay lalo po kami napatibay na tama nga yung mga katotohanan na ating pinanghawakan noon at lalong napapatibay ngayon. Hindi dahil sa ibong agilang uwak, kundi dahil sa totoong pangyayari na ating nasaksihan kung paano ang Diyos may-ari ng gawain ito ay atin pong makita kung paano nagpapaunawa ang Diyos sa tugmang katuparan ng pula mula 2003, mula 1994 natapos 2003. Yan. So, akin pong i-review natin po atin pong i-review
ang mga katotohanan na atin pong tinanggap. Bagamat ito ay na-lecture na natin po ito, pero habang nire-review ko po ito, ang mga talatang ito ay lalong nabigay sa akin no, pagkatatagan at kung paano ang mga katotohanan natin tinanggap at ang kadugtong kasi ng liwanag na ating tinanggap na tapos ng 2003 ay ang kadugtong nito ay ating hintay, no? At ito yung itinanong din ni Brother Abner, bagamat sagot si Brother Abner, ito rin yung tinanong ni Toy, no? Na kapag nag-close na ang probation, tapos na ang pagtatatak, bakit yung pagpatay ay hindi pa naganap? Kasi ang kinagisna natin, kapag natapos na ang pagtatatak, agad may patayan. Subalit, hindi natin iniintindi, hindi natin sinuri ng mabuti na yung palang pagpatay, nakasunod, hindi siya sabay. Pagkatapos ng tatak, hindi agad siya sumunod o hindi sumabay sa pagpatay. Kaya kung ating suriin, ang pagpatay pala nasa ika-6 na salot, wala sa una, pangalawang salot. Yan. Kaya, atin pong i-review ang Revelation 7, 1-4 muna po. Buksan natin. Para tayo magiging familiar lalo ditong talatang ito. Kasi habang i-review natin ito, ay nagbigay sa atin ng katiyakan kung nasaan tayo sa ating pag-aaral at sa kasaysayan ng sanlibutan. Sabi dito, and after nagbabasa po ako sa Revelation 7, 1-4, and after these things, I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God, and he cried with a loud voice to the 4 angels, to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying, Hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. And I heard the number of them which were sealed, and there were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. So ating makita diyan na inisa-isa ang talatang ito, ang record na ito, na hindi mo nabitiwan ng 4 na hangin sapagkat ang anghel na galing sa east, sila ay magtatatak muna. Alalahanin natin, ito ay propesya, so kailangan siyang lapatan ng symbolism. Kailangan natin unawain, hindi lang basa, kundi unawa kung paano siya, lalo na ito'y naganap, kung paano ito naganap. Now, naalala ko, ang record din sa mga parabola na ating pinanghawakan, tulad nan, ang wheat and tares. Bakit ginamit ni Kristo sa kanyang parabola ang pag-aani ng paghiwalay ng trigo at pansirang damo at pag-aani? Sabi ni Sister White, ito pala si Kristo habang nakakita siya ng mga pangyayari, di ba, nag-preaching siya out labas sa sa sinagoga lagi, di ba? Siguro habang siyang nagsasalita, nakita niya yung pag-aani. Di ba? Nakita niyo, di ba? Sabi ng parabola niya sa Matthew 13. Nakita niyo ba ang aanihin? Kakaunti ang mag-aani. Subalit ang aanihin ay marami. Now, sabi ni Sister White, si Kristo daw ay gumagamit siya ng actual na kaganapan, kanyang ginagamit ito sa parabola. Okay, tulad ng wheat and tares. At yung manggagawa, gumagawa noon pala, kapag ang mayroong kaya sa buhay na gustong mangungupahan ng sugo, ay pumupunta lang siya sa mataong lugar at palengke para makakita doon sa lugar na yon, para ikaw ba, magkano ang sa akin, anihin mo yung lugar, oras na yon, anihin mo yung aking tanim, ganitong oras, maghapon ka, ganyan ba, sa Matthew 20. So mayroong actual na pangyayari
kinuha niya ni Kristo sa propesya. Yan. Kaya ngayon ay dito natin makikita na habang at itong Revelation 7:1-4, habang si Juan ang nagsulat nito. So si Juan, sabi niya, nakita niya na ang anghel ay lumipad galing sa east. Siguro nakakita talaga siya ng aktwal na anghel galing sa east. Kasi pangitain niya ito, Brother Rani. Si Juan, itong sumulat na Apokalipsis. Nakita niya siguro talaga ang anghel galing sa east. Pangitain niya ito. At isinulat niya. Pagdating sa katuparan, tayo ay binigyan ng karunungan ng Diyos kung paano siya unawain sa katuparan. Okay? E tulad niyan, 4 na anghel. May 4 hawak na 4 na hangin. Kung ating titingnan, ay actually na mayroon naman talagang literal na anghel. No? So, kung ano yan siguro kung walang another kaisipan, siguro kung hindi nakita ito ni Juan, sulat lang siya, udyok ng Espiritu. Kaya lang, sabi ng record ng Biblia, siya nakakita ng pangitain. So, yung actual na pangitain na yun, sinusulat niya. Oo, so mayroong literal na anghel. Yan. Mayroong tulad niyan, bakit yung anghel na galing sa east, pinigilan niya yung 4 na anghel na mayroong hawak na 4 na hangin? Sa sulat ni Sister White, actual na anghel nagpigil sa 4 na anghel na mayroong hawak na 4 na hangin. At naalala niyo ba sa early writings na bumaba ang anghel na sumigaw, pigilan ninyo, pigilan ninyo, pigilan ninyo. At mayroon siyang itinaas at binaba na bagay upang mapigilan, sinyasan, nagbigay siya signal sa 4 na anghel na huwag mo nang bitiwan ng 4 na hangin. So, doon natin makita, may aktwal na anghel at mayroong katuparan nito sa propesya. Yan. Tulad yan, bakit ginamit yung anghel na galing sa east? Sa ibang interpretasyon, ay may siguro, yung katulad ng interpretasyon ni Brother Rani na galing talaga siya sa east, actual. Pero, mayroon din siyang actual na pangyayari sa katuparan, galing din siya talaga sa east. Tulad yan, sabi ni Sister White, yung anghel daw na mayroong tagapagtatak, ang itinatak nito ay kautusan, katotohanan. At saan daw ito? Sabi ni Sister White, mga missionary galing Amerika na isinesed niya sa buong sanlibutan. Yung palang anghel na galing sa east, missionary pala yun. Okay, dito na tayo sa interpretasyon. Bakit na galing sa east? Kasi doon pala ang mga Adventista pinagkalooban ng pagpapaunawa ng Diyos ng reformasyon doon sa east of Washington. Yan. Yun yung problema ng kabilang mga agila. Hindi nila hinuhukay ang katuparan ng hula. Hindi nila hinuhukay yung meaning ng prophecy. At hindi nila hinuhukay kung papaano naganap ang propesiyang ito. Kaya, nalala ko si Brother nandoon sa pera. Habang kinukwento, nandito yata kayo noon. Nagkausap ko siya, sabi niya, ang lalalim naman po. Ang lalim daw yun nung sinabi ko. Sabi ko, talaga ang propesya kasi hindi mo maintindihan kung nasa ibabaw lang ang iyong pagkaunawa. Kailangan mong halukayin, sabi nga ni Sister White, you have to dig the meaning of it. Kailangan mo nang halukayin na para ka naghanap ng ginto. Kailangan mong maunawaan kung anong sinabi ng scripture, hindi yung mababaw lang. Kaya sabi ko doon sa nag-comment, sabi niya ay, ang lalim naman po yan. Sabi ko, tama. Kasi nga, sabi ni Sister White, ang katotohanan, maunawaan mo, kailangan you have to dig the meaning. Halukayin mo, maghukay ka ng malalim para maintindihan mo ang meaning ng katotohanan, unang mensahe, unang simbolo. Yan, you have to dig the meaning of it, sabi ni Sister White. Kaya, kung nagbasa ka lang tulad niya, declaring then from the beginning, ito yung 6,000 years. Ay, nako. Tapos, naalala ko pa noon,
yung kita na nila na mayroon din tayo siguro, ayaw ko lang, yung naghamon kasi sila na 3 araw diyan sa inyo pagkatapos ng 5 at ipakita natin yung, although mayroon na tayo noong yung nakahanda na tayo pagdating sa Isaiah 46:11, pero yung pag-research pa ng Revelation 7:1-4, wala pa tayo, by that month wala pa. Ngayon ay, pero mayroon na tayong handa. Ang punto doon, dinidiman tayo ng ganon. Hindi nila tayo konsidera. Una, si Kuya Arnel may sakit. Aming lugar ang gagamitin. Ang aming lugar umuulan. Pag naulan, ulan talaga. Ay doon magtitipon. Tapos ito ay mahinang katawan. Ay nag-recover pa. 1 buwan na mahigit yung kanyang tatlong buwan na nga yung sakit. Eh, kala kasi na noon, gano'n nakatibay yung kanyang mag-alala. Oo. Ay, Kaya gano'n sila ka-agresibo agresibo at ka-demand. Ba't ngayon, magamon sila? Oo. Ayaw na nila Nakita kasi yung kanilang established. sitwasyon doon sa pagbilaw. Hindi mo sila makahamon. Oo. Kasi established na tayo sa reasoning power na reason natin. At Oo. saka yung technique natin, hindi natin binubulgar kasi maghaharap nga doon eh. Bali-baliin Kasi kasi nila. babalik-baliin. Yung Hindi, na-surprise. nag-aaya sila Diba? Hmm? Diba nitong dun sa Ay, GC? pag-uusap lang yun. Hindi, Oo, walang hindi. inano sa mensahe. Pag-uusap, hindi sa mensahe daw, magtatanungan nga. Ang sabi ni Abner, magtatanungan. Ngayon kay Abner, si Abner ang Oo nga. kausap. Yun ang sabi Pero niya. kung gano'n yung kasi Ate Eunice, ano pang saysay? Hiniwalay na tayo. Ano pang kwenta? The damage has been done. Oo nga, magpapakumbaba lang. Ay, Pakababa. ibig sabihin yung mag-aanuhan lang sa liwanag. Ay, Ay, sa pag-aaral ba? mahirap yung ganyan. Kung sa punto ng gusto, okay, makipag-usap sa mensahe. Pero nakita mo naman, sa tono ng pananalita niya, maunawaan mo naman na hindi sila handang magpaturo, hindi sila handang magbago ng kanilang katatayuan. Kaya ano pang saysay ng pagkipag-usap sa kanila? Sabi ay... Sila na nga yung ayaw nila pala. sila na yung nagdesisyon na hiwalay tayo. Tapos Sino- nagkaroon ng kaguluhan, nangyari, the damage has been done. Ay, paano ba yun? Pinag-aralan ko kasi yung mga binibitawan ng mga salita nila. Oo, Puro nasa- pagmamataas eh. Oo, sa Katulad basa. ng kayo ba, si Sherlyn Liba, Brother Rani, Abner, ang papalit. Bakit Bakit? andun na sa Balik ko sa pagpapalit? kanya, ikaw ba? Sino ba papalitan doon? Sabi ko, bakit papalit ba? Minsan pag-usapan natin, tapos bakit magpalit na tayo? Meron bang nakaano ganun papalit? Ay, si Jeff Tia nag-post. Kayo ba? Sabi ko, ay gusto ko ang pilosopohin kung ako lang meron ako karoon na ang hirap kasi kausap ng mga ganyang klaseng tao eh. Kasi Pag personal. president eh, huwag niyo katulong. Ay, nakakainis. Dead man. na lang. Ay, ang gusto kong sabihin na kung kami sa tingin mo ay hindi karapat-dapat, mas lalo ka namang hindi karapat-dapat. Hindi, Ay, kung inampin mo ikaw si pinapatulan mo. Joshua na magdala ka sa Israel sa bansang Kanaan. Ay, naku, mahihiya ka sa kulay mo. Kumakain ka nga sa ng itlog at 7-Eleven. Mga anak pa lang ng reformador, ayaw na sa iyo. Hindi ka makitaan ng liwanag at pagsunod sa pamantayan ng Diyos, tapos ikaw pang disqualified sa amin. Mas lalo ka nang hindi karapat-dapat. Ako lang gusto maging leader eh. Oo. Pwede pang leader sa McDonald's siguro. 7-Eleven. 7-Eleven. Leader ka sa pangunahan mo siya pumasok sa 7-Eleven, sabi mo? Sabi ng mga kapatid sa Mindanao, kung siya lang naman ang gustong mayroon talaga silang plano na kapag ayon sa kanilang mga salita, sa mga live nila, na pag namatay daw ang papa niya, si Joshua na raw ang kapalit, yung anak. Ay siya mismo lumabas sa sabi niya. Kaya nga, At yun pag naman ganyan ang- na, Ikaw pala sabi, ikaw naman pala may planong mag-leader. o kaya nga, Sana kami, wala naman kami na leader. Kilala lang namin papo na, porkit kinikilalang matanda sa iglesia. huwag mo sabihing matanda ka. Kapag ikaw ay matanda na sa iglesia. Matanda ako sa'yo, sabi mo. Kaya nagpapatahaba siya ng brother. Mukhang matanda lang, pero Mukhang suwail matanda. ka. Sabi ng Diyos, ang Israel daw, pinupuri siya sa bibig, pero sa gawa ay malayo. Tinatakwil nila ang Diyos. Pag tinatakwil nila, sabi ng Diyos, pinupuri nila ako sa bibig, pero sa kanilang buhay ay ako itinakwil nila. Kaya sabi ng Diyos yun. Kaya yun, tama. Kaya yun, no? So dito natin makikita ang talata ito. Bura na tayo konti.
Siyempre tayo, dapat nakikita niya yung mga panalitan ng anak ng ganyan. Hindi. Oh, wala eh. Ano eh. Na ano, nabulagan na. Magaling ang anak ko. Nabulagan na. Pinupuri ang anak. Eh, yung palang pagsalang-salang ng kanyang anak, minali na ang lahat, tama ang kanyang anak. Saan ka pa? Sabi ko kay brother eh, kung kayo ganyan brother eh, bahala ka na. Hindi na yung kapanagutan namin. Nakita mo na, nasaksihan mo yung pananalita ng ama. Kung paano i-depensa niya ang kanyang anak. Tama daw ang kanyang anak, kayo mali. O sige nga. Ay bahala ka na kung sasang-ayon ka pa rin dyan. Hindi ko na yung kapanagutan, bahala ka na dyan. Sabi ko nang gano'n. Tahimik siya. Okay, so dito, Revelation 7, 1-4. Kitang-kita. Okay. Una, anghel. Okay. 4 na anghel. 4 angel. Okay. May 4 na Hangin. hawak na hangin. Okay, ano pa? Ang sabi ay angel from the east. Okay. Ito ay east. Galing sa east ang anghel na ito. Angel, galing sa east. At siya ay mayroong pantatak. Pantatak. Pangalawa ay, ang sabi ng anghel na galing sa east, sa 4 na anghel, sumigaw siya na mayroong 4 na hawak na hangin, ay sabi niya, tigilan niyo sapagkat kami magtatatak pa, at aming tatatakan ang mga lingkod o alipin ng Diyos na nasa lupa. Pangalawa, dagat. Pangatlo, at mga punong kahoy. Okay, trees. Ayan, trees na lang. Okay. So, ganyan, no? Mayroon pa bang kulang? Tingnan natin kung alin pa dyan ang kulang. Okay. So, ang sabi ay 4 na anghel. Sa propesya, ang sabi ni Sister White, ang propesya daw ay kailangan lapatan ng simbolo. Figure and symbol is employed. Ang anghel kumakatawan sa tao or kilusan. Okay. Ang hangin ay kumakatawan sa digmaan. War of strife. In-estimate mo lang ito. Brother, ano? In-estimate mo lang ito. Guhit lang. May guhit lang siya. Eksaktong height. Tumit lang yung taas. Winds of strife. Angel ay kilusan. Pilitan pa rin ito. Nandiyan. Sabi ko, taasan niya para kay Lenny. Ang east ay, tingnan natin lugar dito. Mamaya, tingnan natin. Lugar siya. At ang pantatak ay law Kita ko kay Abner. and testimony. Okay? Dito, ang lupa, sa propesya, ang lupa ay Amerika. Ang dagat ay ang Europa. Ang puno ay mga tao. Okay. Yamang English ito. People. People. English Tagalog ang ating gamitin. Ang punong kahoy kumakatawan sa mga tao. Ngayon ay ang anghel na galing sa east, ang sabi ni Sister White, ito daw yung mga missionary na susubuin upang tumawid sa iba't ibang dako ng sanlibutan upang magtatak. Anong itatatak? Kautusan, law, and testimony. Okay? So, yun yung pantatak. Ang east ay ito yung isusolve natin. So, yung angel, ang kilusan,